just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi? Pesong humaharang. Kaya huwag nyo kaming sisihin. Gusto naman Congressman pababain ang VAT. Ang Secretary ng Finance ngayon ay hindi na si... Opo, pero inamin nyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking puwagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, si ES, hindi mo nga sinabi recto eh, si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? No, but in all Ay seriousness, ayaw na ibaba ang VAT. Congressman Leanne Leviste, be gentle. Be gentle, anak, ha? Maraming salamat po, Mr. Chair. At sinusuportahan ko ang panawagan ng ating mga resource persons na pababain ang buwis sa langis. Ngunit 1.5 buwan na tayong nagdidiskusyon dito at kung hindi tayo mag-schedule to added tax sa aking pananaw, nag-aaksaya lang tayo ng oras dito. Kaya ayaw ko nang pahabain pa ang diskusyon. Nais ko pong talakayin na ang ating susunod na aksyon. Kung maaari ko pong tanungin ang ating butihing chairman ng Ways and Means Committee, kailan po natin pwedeng ischedule ang botohan para pababain ang value-added tax? Pag-uusapan natin yan. Kasi ako gusto ko na rin eh. So pag-uusapan natin sa Committee on Rules and then tatapusin natin yung complete staff work. Tapos as soon as that is done, mapag-uusapan natin kaagad. Opo, nahihiya po ako kasi sa mahigit 5 cabinet members na nandito at sa daming mga undersecretary at presidents ng mga associations. Siguro, hindi naman natin kailangan talakayin pa na kailangan natin pababain ang buwis. Lahat naman sang-ayon dito. Pati dito sa Kongreso, Mr. Chair, nag-survey ako. Wala pa akong nahanap isang kongresista na umamin sa akin na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Tinanong ko si Manong Rufus. In favor. Si Congressman Yap. In favor. Huwag mo na isa-isahin, sayang oras mo. Si Congressman Tino. In favor. Nag-roll call voting na tayo dito, Chair. Maraming mapagkunwari dyan, ha? Wawarningan lang kita, ha? Kaya importante, Mr. Chair, roll call yung botohan natin. Hindi yung pasikreto. Tama. At dapat malaman din ng taong bayan ano ang posisyon ng Kongreso. Kasi sinisisi tayo, Mr. Chair, eh. Pero sa pagkakaalam ko, hindi sa Kongreso ang humaharang sa pagbaba ng VAT. Hindi ba, Mr. Chair? Hindi ang Kongreso ang humaharang. Kaya huwag nyo kaming sisihin. Gusto naman Congressman pababain ang VAT. Si Chairman Kimbo, napakabuting tao ito. At hindi ito nagsisinungaling. Teka. Pag mga ganyan, usually yan yung bago katayin, eh. Para pinapalambot mo, para mo akong nilalagyan ng butter, ha? Mr. Chair, kung maaari ko pong tanungin kayo, nag-usap tayo nung isang araw. Tinanong ko po si Mr. Chair, pwede naman natin pagbotohan ang suspension ng VAT sa langis. Kahit hindi muna sa lahat ng bilihin, sa langis po muna. Ang sabi ninyo, Mr. Chair, may kumukontra sa kabinete. Sinabi ko ba yun? Mr. Chair, kung Lunes ngayon, ano? Bawal, hindi niyo po bawal ang tatanggihan, pagsisinungaling, ha? papangalanan ko na lang po. Sinabi niyo po sa akin, ayaw kasi ng aking kababayang Batanggenyo pababain ang value-added tax sa mga bilihin o sa petroleum products. Pinangalan niyo po sa akin si Executive Secretary Ralph Recto ang humaharang sa pagbaba ng value-added tax. Hindi ko maalala yan. Ang dami natin pinag-usapan. Napag-usapan ba natin yan? Opo, Mr. Chair. No, but levity aside, I think the question should be addressed to our economic managers because I think it's a very pressing matter, a pressing issue. Mr. Chair, I think yung Department of Finance kasi nagpahayag na ng kanilang posisyon. Natutol nga sila sa pagbaba ng value-added tax. At ang gusto kong igit dito, yung separation of powers. Kasi ang Kongreso ay hindi naman dapat sunod-sunuran lamang sa ehekutibo. Kung gusto nating ipasa ang pagbaba ng VAT, hindi natin kailangan sundan ang rekomendasyon ng position paper ng Department of Finance na pinirmahan ni then Secretary Ralph Recto. Tama po, Mr. Chair. Hindi natin kailangan sundan ang DOF. Well, paalala ko lang uli, Kong Lean, nakapangalan ng aking paboritong anak. Ha? Ang Secretary ng Finance ngayon ay hindi na si... Opo, pero inamin niyo sa akin, Mr. Chair, dahil siya ay Executive Secretary, nilalalim mo lang ang aking puwagbulgar ng ating confidential na diskusyon. Sinabi ninyo sa akin, Mr. Chair, si ES,
Hindi mo nga sinabi, Recto, eh. Si ES, walang ibang ES naman, Mr. Chair, di ba? No, but in all Ay seriousness, ayaw na ibaba ang VAT. Mr. Chair, I would just like to put it on the record. Totoo ba ang sinasabi ko na nag-usap tayo tungkol sa pagtutol ni ES sa pagbaba ng VAT o hindi? Mr. Chairman, point of order. I'm sorry, gusto Ikaw ko na lang bang ginigrill? linawin, Ikaw hindi na po ako tinatanong? nagsisinungaling dito. Totoo ba o hindi na si ES ay nagpahayag ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? sa pagkakaalam ko, malinaw na malinaw dito, Kong Lean, na marami sa mga cabinet members natin, hindi lang siya, all our economic managers have put their position na tutol sila sa pagbaba ng VAT. Sabi ni Secretary Balisacan last week, pabor siya. Kaya wag natin ilaglag si Secretary Balisacan. Hindi niya sinabi yun. Ang sinabi Mas niya progresibong buwis dapat. ang sinabi niya is kailangan natin balansin at makita kung ano magiging Pero ang epekto. sinabi niya, kailangan mas progresibo ang buwis. And I'm sorry that I'm discussing the approval of a measure in front of our resource persons, pero in all honesty, I find it a waste of our time to keep on listening to people recommending that we suspend taxes. Congress passed a law to suspend the excise tax on petroleum products almost a month ago. And today, we have not yet seen a suspension on diesel. Siguro ang susunod na panukalang batas, Mr. Chair, hindi na authorizing the President to exercise a suspension of the tax. Siguro, Mr. Chair, dapat ang Kongreso na ang magdesisyon sa pagbaba ng VAT. At bago ako magtapos, gusto ko lang pong linawin for the record, Mr. Chair. Isatabi na natin yung posisyon ng ibang mga miyembro ng kabinete. Totoo ba o hindi na minsan nagpahayag si Secretary Ralph Recto ng kanyang pagtutol sa pagbaba ng VAT? Totoo pa ba o hindi? Alam ko on paper malinaw sa DOF ang kanilang hesitation or at least pagtutol sa reduction ng VAT. At ang aking panawagan na lang po ay simple. Ang Kongreso ay hiwalay sa ehekutibo. Tayo ay narito bilang mga halal na opisyal, hindi po bilang mga appointees. Kung gusto ng mga miyembro ng Kongreso pababain ang VAT, nananawagan ako sa Kongreso, botohan na natin ang pagbaba ng VAT kahit na ayaw ito ng Executive Secretary o kahit sinong miyembro ng kabinete. Maraming salamat po, Mr. Chair. Maraming salamat, Kong Lean. Alam mo, tuwing tinatawag kita, hindi ako nagsisisi. Sana pag maglabas ka ng material dyan. Sige. Anyway, but Nagmamadali thank pa you, ako, Mr. Chair, Lean. kasi kailangan kong puntahan ang aking mga kababayang Batanggenyo na nag-rally sa labas ng batasan kanina para pababain ang VAT. Kaya alis na po ako. Nakita ko nga, libo-libo ang nagpunta kaninang umaga. Opo. Sige. Ang mga Batanggenyo po ay gusto bumawi. Gusto natin, ang mga Batanggenyo naman ang magpababa ng value-added tax. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kong Lean. Ha? Parang kinakabahan ako pag kinakamayan ko eh. Ha? Yes, our Vice Chair. Go ahead, ma'am. Mr. Chairman, before we Go ahead. acknowledge Kong Karen, no, siguro I would like to remind yung colleagues natin dito, ang tinatanong natin yung resource persons, hindi yung nandito ang tinatanong. Okay, In thank all you. frankness, I don't really mind, but I think it's more purposeful if we listen from the resource persons. Yes, Kong Karen. Mr. Chair, as the issue on VAT has been mentioned again, I would just like to address this question to the good Secretary of DOTR, because one of the included in the computation of total landed cost, Mr. Chair, is the wharfage. The wharfage that is being charged by PPA. So this is actually around 5,000 to 6,000 per container. And given that the good secretary has mentioned earlier on that they have reduced terminal fees, I think in domestic ports, may we kindly know as well if we have any plans of issuing a memorandum or reducing as well wharfage fees, because I am sure this will create a great impact in the tax base for VAT. As part of those charges that will be included as tax base for the computation of that for imported petroleum products, Mr. Chair. Thank you, Mr. Chair. With your permission, Mr. Chair, ma'am, can I defer the answer to the General Manager of Philippine Ports Authority, please, sir? Thank you. Thank you very much, Your Honors. With the permission of our Secretary, we would just like to clarify that wharfage is not charged on containers. Wharfage is charged on the vessels. However, upon the instruction of our Secretary, we studied the possibility of reducing the numerous charges that PP has been imposing. And based on our analysis, which has been done even before the crisis has happened,
the estimate of the port charges in relation to the logistics cost and the shelf prices of commodities only amount, Your Honors, to about 0.3%. So whatever canned goods you buy from the grocery, whether that's milk, that's sardines, only 0.3% of that is attributable to port charges, inclusive of wharfage, cargo handling, storage, anchorage, etc. Ang malaki pong cost ng ating mga commodities na nasa supermarket natin o nasa groceries natin, mahigit kalahati po niyan galing po sa shipping cost. Yan po yung sinisingil ng mga barko to bring them from outside the country to our ports. And then ang sumunod po dyan na malaking cost po is trucking from the ports to the warehouses, to the outlets, to the retail outlets, to the groceries po. So pinag-aralan po namin, ang PPA po kasi, which manages most of our ports, does not derive any subsidy from the national government, nor does it derive any subsidy from the General Appropriations Act. We are a self-funding, self-revenue generating GOCC. And based on our operations, PPA is also proud that we contribute dividends to the national government. And in fact, as of 2025, PPA contributed about 5.3 billion to the national government on top of all of its expenses, its development.